Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ko guys. Let's go! Ako sa Rappler no? Hindi ko po alam kung bakit. Pero may hinala ako kung bakit. Kasi lahat po ng media outlet ngayon parang kakampi na ni Martin, di ba? Ni Speaker Martin. Takantaka po ako. Bakit po? Tika muna. Takantaka po ako. Bakit po nila yata, hindi po yata kasama yung Rappler dito po sa mga media na tila kumampi na kay, kay Martin. Hindi ba talaga? Nagtatanong lang. Mahirap na magtanong. No? Hindi naman po kay Speaker Martin kasi napupuna ko yung media lang na umaatake ngayon kay Martin, yung Rappler no? Pero hindi naman po yung atake katulad ng atake nila kay Duterte at sa mga noon kay PBBM, no? Yung atake po nila talagang yung medyo alanganin, medyo pa chismis na pwede pang mahilot. Alam niyo yun, yung ataking ganun na maatake kami dahil parang hindi mo kami pinapansin. Media din kami. Parang ganun. Ito po, magkasunod pong araw to. Tsaka napupuna ko yan sa mga nauna pa. No? Ito po ay December 6 yung isa. At yung isa naman po ay December 7. So magkasunod na araw po na pinifeature, no? Excuse me po, na pinipicture ng Rappler. Ito pong si Speaker Martin. At hindi po pinipicture para i-promote, no? Pinipicture po siya in bad light. Yung nung December 6 po. Ayan, no, mapping the businesses of Speaker Martin. No? Pinapakita po rito, may mga wordings po rito yung yung tungkol po to sa Okada. Alam niyo yun, yung involvement di umano. Ni Martin. Wala pong media nagsasalita niyan. Ako gusto kong i-discuss yan. Wala akong mapagkunan ng impormasyon. Naririnig lang natin na parang may ugnayan si Martin diyan, no? Diyan sa problema sa Okada. O sa yung power squabbling diyan sa leadership ng Okada na mukhang merong say si Martin. Pero ganun lang po yung naririnig natin. Hindi po natin alam kung kanino. Yung walang malinaw, no? Pero itong Rappler, no? Nagbibigay talaga siya ng mga data, inimbestigahan nila, no? Ayan, no? Meron pa po ritong sinasabi na 3 billion na involvement. Pero at the end, sinabi rin nila na yung pahayag ni Martin na nalutas na yung problema na yan ng Supreme Court noong pang November 28, di ba? Pero sa Rappler, kung nalutas na ito, bakit sanay yung Rappler sa ganyan, di ba? Sanay sila. Kaya lang, bakit si Martin ang pinupunteriya samantalang ang buong media ang pinupunteriya na si VP Sara? Imposible naman pong kumampi bigla yung Rappler kay sa mga Duterte, hindi po, no? Nagtataka lang po ako. Sa lahat pa ng media ay si Martin pa. Tapos sinundan pa po nila. Parang naman, no? Wala silang mabigat na binibintang, panay pahap. Ganyan naman yung Rappler, Di ba? Mahilig lang sila yung palulutangin lang nila tapos bahala na yung ibang mag-pick up, bahala na yung ibang bumira. Hindi po tayo makikibira kung ano lang sinasabi nila. Ang sinasabi nila, tila yata si Martin ay merong involvement dun sa Okada na tahimik po ang buong media dun. Wala po nakikialam dun. Nagtataka tayo bakit yung Rappler ang medyo maingay. Ikalawa, ito po, dated December 7 naman. No? Kasi ngayon lang nagpa-pop up sa Twitter. Martin Romualdez and his mining interest. Ang pagkakatweet po niyan,
The Romualdez clan's wealth can be traced back to mining. House Speaker Martin Romualdez is backing a bill that will benefit miners. O, di ba? Meron pong minahan sila Martin, sinasabi ng Rappler, na matitrace sa minahan yung kayamanan ni Martin. Tapos, meron siyang binaback up na bill, no? Bill pa lang sabi ng Rappler, hindi pa law. Kasi hindi natin nababalitaan, nagtataka tayo ng pagbabawas ng tax ng mga miners, ng mga may-ari ng mining company. Aba, teka muna. Di umano. Kaya kailangan maging maingat tayo mga bawal magsipag rito. Okay. Kaya nga. Di ba? Most untrusted sila. Kaya lang, nagtataka nga ako, hindi ko naman question kung trusted ba sila o hindi. Wala akong pakialam sa away nila kung may away sila ni Martin. Kaya lang, nagtataka lang ako. May hinala ako Kaya lang, siyempre, chismis lang yun. Hindi ko na sabihin. Kung lahat ng media ay tahimik sa mga tahimik at hindi binabanatan si Speaker Martin, bakit yung Rappler na? Alam natin yan na ang Rappler, ang ugali ng mga yan, mahilig bumira yan, di ba? Kayo na po bahala. Your common sense is as good as my common sense. Ito po, punta na po tayo rito. Siyempre, ito pong susunod nating topic. Ito po ay hindi na po ito kinakailangang ispilingin. No? Talagang kitang-kita po ito. No? Siyempre, dinagdagan lang natin na dahil number 1 pa rin si Sara Duterte, despite, ang tagal na po, no? Kailan ba sila nagsimula? September, October, November, December. Tuloy-tuloy. Kailan ba nagsimula yung kampanya nila? August pa yata? August o September? Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula yung kampanya nila na pasamain si Sara Duterte. Yung confidential fund. No? Alam po ninyo, yan pong pagpapasama kay Sara Duterte. Hindi pa rin po, good news po muna, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Katunayan nga, number 1 pa rin yung DepEd. Ibig sabihin, nagkampi-kampihan na po lahat. Congressman, mga sikat na personalidad ng Dilawan. Tignan nyo si Laila de Lima nakalaya po ngayon. Hindi na natin chichismisan yan na kaya napalaya para mag-i-attack dog. Hindi ko na po sasabihin na ganyan dahil wala naman tayong pruweba na ganyan. Kalalaya pa lang, attack dog na agad. Yun, may pruweba tayo. Okay. Ito pong si de Lima, kasama po ng mga iba pang attack dog. Punteriya naman si BP Sara bilang DepEd kasi pinunteriya nila bilang BP, di ba? Pinasasama nila bilang BP. Mukhang ang punteriya nila nung BP at all cost papunta, no? Papunta doon sa impeachment. Ako, ganun ang pakiramdam ko kasi nilulutang na nila yung impeachment. Kung hindi papunta sa impeachment yung bakit nyo pinalulutang yung impeachment? Na-preempt lang po to. Opo, na-preempt po to nung sinabi po ni Pangulong Marcos na wag nung i-impeach si Sara Duterte. Yun. Ganun kapangyarihan yung salita mo, mahal na Pangulo. Kaya na-preempt po yun. Wala pong nagtangka. No? Kasi in-spelling nyo sa kanila. In-spelling nyo na ayaw nyong ma-impeach si BP Sara Duterte. O yan po yung naganap. No? Kaya namatay po yung impeachment na yun. Namatay po yun. Ang tingin ko rin, papunta na sana yun dun Pero dahil inunahan nyo na ayaw nyo ma-impeach si Sara Duterte, wala na po bigla yung yung usapin ng impeachment. Ganun po kakapangyarihan yung salita ng isang Pangulo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.